paano daw yung educational system dito sa India. And yung mga lower caste daw ba is nag-aaral din. Very busy day to day. And wala na ngayon si Jano. Nagpunta na siya doon sa may bahay ng mother-in-law niya because later. And mommy is wearing very, very pretty saree. Chala ta. Chala, Jason Narayan. Term. बस नाखी ले जल्दी लाई Good morning everyone! So it's a very busy day today and wala na ngayon si Jano. Nagpunta na siya doon sa may bahay ng mother-in-law niya because merong mga ganap ngayon. And ipapakita ko bihis na sila. So ayan, bihis na si Mami. Mami, kam sari perdido. खुशिंदा पंजवा Uche, ane Shriman wakat ne, Shriman bijawano. So yun si Papa. Papa, ubaraw na batao pela. Ayan. Barbie kay pumilanjo. Kami na Jo, dari-dari badu karnay ko Papa. Clean de kay shave. Tapat si. So look at Papa, ayan yung attire nila for the Shriman. Milan is not yet tayar later. And Mommy is wearing very, very pretty saree. Chala ta. Chala, Jason Narayan. Milan, what time you will be going then? You will not go. Then? Go around 12 o'clock. 12 o'clock. I will not go, Shriman. Because? You have pregnant? No, you will not Srimant. You will Dapat. go dapat. Okay. So, ayun guys, hindi nila ako Bawal? Bawal? No, no bawal. Bawal, Shriman, sabi mo? No bawal, Srimant. Oh. Who said that? You don't want me to go, Shriman, eh? No, you can go. But, it's it's pregnancy, so there is Napa also. So I will be tired. Yes. Oh, very caring naman talaga si Kuya Milan niya. So, aalis na sila Mami. So, actually guys, yung friend ko, which is si Binita Didi, nagsa-celebrate siya ng Shriman ngayon or baby shower. And I'm supposed to go there. But the thing is, nasa kabuhanan ko na kasi and hindi namin alam kung anong mangyayari. And sobrang mapapagod ako guys kasi sobrang haba ng celebration. Tapos, meron pa akong pupuntahan na Dapa kasi na-engage na ngayon si Kushi. So, pupunta kami mamaya dun sa bahay nila ng alauna. So, ayun, pinapagpahinga lang ako muna ngayon para hindi daw ako masyadong matagtag doon sa bahay ni Kushi kasi darating yung mapapangasawa niya. So, inarrange sila. Darating yung mapapangasawa niya dun sa bahay ni na Mukesh Kaka, din dun sa bahay ni na Janu, and then aalisin na Janu, pumunta din sila dun sa bahay ng groom. So, ayun. Balitaan ko kayo sa kaganapan mamaya. And magbibihis din ako. Guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Janu kung saan ginaganap yung engagement celebration ng kapatid ni Head Kumar na si Kushi. So kapag nga merong ganitong dapa or engagement ceremony na nangyayari guys, meron din silang sinusunod na timing o tamang oras kung saan ay maganda nga mag-celebrate. So dumating nga sila dito ng alauna and ginawa nga lang namin yung cake cutting na ito or pagka-cut ng cake ng alas 3. Pinakain muna nga namin sila ng merienda and nagpunta nga muna dito sa bahay yung mga lalaki o relatives ng lalaki. Pagkatapos mamayang gabi, magpupunta yung relatives ng babae, which is yung mga relatives ni Kushi, dun sa bahay ng lalaki. And dun nga, isasalubungin din siya and isa-celebrate nga din yung pag-iisang dibdib or pagkakasundo ng dalawang pamilya. Nasabi ko nga sa inyo guys na kapag meron nga mga ganitong arranged marriage, pinagkakasundo yung mga bata and dapat magkakasundo din talaga yung dalawang pamilya in terms of status of living, yung education nga ng dalawang bata at saka family background. And kung napapansin nyo guys, sobrang babata pa lang talaga nila pinapakasal na. Kung hindi man nga sila agad ipakasal, at least ay pagkakasundo na nga sila sa isang pamilya. Para nga kahit papaano ay hindi na nga maiwanan yung anak nila at hindi nga sila maubusan ng mga magagandang lalaki, mga magagandang pamilya na meron kaya sa buhay. Yung dalawang bata nga na nakikita nyo sa harapan guys, kasalukuyan pa yan nag-aaral ng college at hindi pa nga nakakagraduate. Una nga guys, ay medyo nakakabigla dahil sa atin nga sa Philippines ay nagpapakasal tayo ng mga 25, 27, ganyan. Pero dito guys, ang napansin ko, especially sa village na kinabibilangan namin guys and sa society, normal sa kanila na merong magpapakasal ng 18 years old hanggang 22.
So, ayan guys, paalis na sila. Ang gwapo naman ni Doc Milan. Chalo ta. Papa, awajo. Chalo, Jason na rin. Mommy, Jason na rin. Aalis na sila guys. Kalian, Jojo. Pupunta sila dun sa bahay naman ng mapapangasawa ni Kushi. So, ayan, nakabihis na sila. And hindi na ako sasama, guys. What are you making? Oy! ममरा लाई मिल Jali mo na. Kare na lamani ko. Milan is making what? Bell? Mamra. limbu लाई चल So, there's bell, there's tomato, and there's cabbage. Tapos, meron tayo ditong, meron tayo ditong onion. Pero ilalagay natin yan later. Kasi kakain din si Papa. Aha. Master Chef, Master Chef. Tapos ito, meron tayong lemon. And this is the amli chutney. Khajur amli. Khajur amli. dates Dates with Turmeric. with dates with tamarind. Bas. नाखी दे Labada, you wash Milan. Jaljeera, and also you're gonna use jaljeera? yes Kayo lagi ba, Chi? मस्त लागे Masarap daw, sabi ni Milan, kapag merong jaljeera. sabi ko masarap naman Pinag-experimentuan nila yung bell. If this one is not tasty, ha, it's on you. So, and then you will put water. So, dalawang jaljeera, guys, yung kailangan natin. And 2 jaljeera. And then water. no No water. lemon Pinipisi ka na ng lemon. And then mix it thoroughly. Ala, jo અહીંયા ચોટેલો છે બીજો. ay na અંદર પડવાનો છે. Roma dela, આજે ધોયું જ. Mapamuiset. હજુ જોઈશે. And dito meron tayong pantola. ang muret Ha? Murit ka na, murit. Ala, હજુ So, જોઈશે. itong kantola na to, guys, makakikita mo lang siya sa mountain side and rainy season. Mountain side and rainy season. So, binigay ito ng father-in-law ni Jana. Kailan na siya ba, mami? Kailan na siya ba? આજે ને 100 રૂપિયાના હશે. 100 rupiah. આટલા જ. Napan, kilo kilano? 200. 200 rupiah per kilo. So, 150 pesos. Lalagay na natin itong sauce. Yan, ito yung bell natin for today, and then we'll be mixing it. ચવાણું નતું ચવાણું છેલ્લા નાખવાનું છું બરાબર સેવો વાળું. જલ્દી લઈ ચમચો મોટો લેવાનો ઝાટકાનો જલ્દી લઈ Lalagyan natin itong seb. એટલે હજુ જોવે છે. નાખવું જ હતા Hi guys! So, natutuwa naman ako sa inyo dahil sobrang dami yung question pagdating sa mga ano dito sa India. So, pag-usapan natin itong comment ni Ma'am Christine. So, tinatanong niya kung paano daw yung educational system dito sa India, and yung mga lower caste daw ba is nag-aaral din. So, baka mabash na naman ako kasi higher caste and lower caste na naman yung pag-uusapan natin. Pero ganito kasi talaga dito sa India, guys. Meron po talaga silang caste system na tinatawag, and up until now, talagang talagang laganap pa rin siya, i-deny man natin o hindi.
So, actually guys, medyo nabigla ako dito sa educational system dito sa India. Kasi alam nyo, very competitive na mga bata dito. Medyo naaawa na nga din ako minsan guys. Kasi nakikita ko yung mga bata dito na mga kapitbahay namin. Yung iba pumapasok ng 7 o'clock. Pero meron na silang tuition ng 6:30, ganyan. Tuition means may ibang teacher sila for the tuition ng mga subjects nila. Tapos, babalik sila ng bahay ng 4:30 or 5 o'clock. Tapos, meron silang tuition ng 6 hanggang 7 o'clock. So, diba, very competitive talaga, guys. And ang dami nilang mga pinupuntahan na mga extracurricular activities. And tinanong ko nga si Milan kung ganun din ba yung nangyari sa kanya nung siya yung nag-aaral. So, sa part naman ni na Milan, guys, lumaki si Milan tsaka si Jano sa hostel. Means, malayo sila sa family nila. So, I think si Milan from grade 3, if I'm not mistaken, from grade 3, umalis na siya dito sa bahay hanggang sa mag-college na siya. Malayo talaga siya sa family niya. So, ngayon lang siya bumabawi, guys, na nakikipag-bonding sa mommy and daddy niya. Si Jano naman, I think nag-hostel siya for quite some time. I think 6 years. Tapos, nagpunta siya dito sa may malapit na bahay, malapit na eskwelahan dito sa may Rajpitla, and then nag-college sa may Varodra. So, very competitive talaga. And natanong ko nga din kay Milan kung bakit ganun. Parang wala nang panahon yung mga bata para laro-laro ba? Pero ganun daw kasi talaga, guys, kasi sobrang competitive na mga tao dito. And mahirap maghanap ng trabaho. And kailangan nilang ipasa talaga yung 10th at saka 12. So, hindi siya katulad sa atin sa Pilipinas, guys, na although meron tayong mga ganun na exam pag grade 10 at saka grade 12. Dito sa India, very big deal talaga kasi whole India mag-e-exam. And kapag hindi ka pumasa doon, hindi ka makakapag-college. So, sobrang higpit ng board exam nila dito ng 10th and 12th. Tapos, sa college, kahit na nakapasa ka na, guys, meron ka ng degree ng master's, sobrang hirap pa rin talaga maghanap ng trabaho considering yung population nila. So, kailangan talaga nila mag-aral. And, isa ding part na sasabihin ko sa inyo, guys, yung sa mga lower caste. Opo, yung government is pina-prioritize and meron silang special seats for the lower caste. Gaya na lang sa medicine. So, gawin natin example si Milan. So, si Milan, part siya ng higher caste. And kahit yung score ni Milan is nasa 91, 92, kailangan niya maka-achieve ng 95 in order na para makapasok dito sa mga schools sa India. So, I think if I'm not mistaken, yung score ni Milan is nasa 92% or 93%. Pero dahil nga patel siya or nasa higher caste siya, hindi siya umabot sa quota. So, kailangan niya pumunta sa hospital, sa Philippines. And dahil nga merong reservation system, guys, dito, inuuna nilang kuhanin yung mga nasa lower caste. And kahit na mababa yung mga score nila, na kahit nasa 70, 75 lang, mas makakakuha sila ng seat sa mga government schools dito. Wala silang kailangang bayaran. Kasi nga, meron silang reserved seat from the government para i-encourage nga yung mga lower caste na mag-aral. So, ayun, merong advantage, merong disadvantage kasi merong mga lower caste na talagang may pera. And at the same time, nagkakaroon sila ng advantage sa mga ganong system, sa mga ganong reservation. And yung mga patel or yung mga higher caste na walang pera, kailangan nilang magtrabaho ng bonggang-bongga ng 95-96 score para lang makapag-aral sa mga government school na hindi masyadong mahal. Tapos, yung mga may pera na mga patel, na ang option na lang nila is pumunta sa mga ibang bansa kagaya na lamang ng Russia, Ukraine, ganyan, China, Philippines, yung iba nag-US or Canada na lang, doon na lang nag-aaral para makuha nga yung degree kasi sobrang mahirap makakuha ng degree dito sa India, guys, especially sa mga medicine field na ganyan. So, ayan, and may mga school talaga na ginagawang negosyo, lalo na yung mga private school. Yung iba, guys, para magkaroon lang sila ng seat, kailangan nila magbayad ng, no joke to ha,
Meron kaming kakilala na kaibigan ni Milan, mayaman sila. Nagpa-practice siya ng masters. Kailangan niya magbayad ng 20 million for the seat. And nagbayad siya para lang makuha yung degree. So, pinag-iisipan namin ni Milan, imagine niyo kung kami yun, magbabayad kami, kailan namin mababawi yung investment na 20 million para lang sa reservation seat? Wala pa yung tuition fee, guys. No joke. Ganun talaga yung sistema dito ng pag-aaral. And if I'm not mistaken, si Milan din nung gusto niya pumasok dito sa may school dito sa may Varodra, nanghingi din yata sila ng nasa may 5 million to 7 million na donation. So para magkaroon siya ng seat. Tapos iba pa yung million na every month na million na every year na tuition fee. So imagine niyo, kaya mas mura para sa kanila na pumunta sa Philippines para mag-aral or sa ibang bansa. Kasi dito kailangan muna nila magbayad ng reservation seat para lang ma-admit sa mismong school. So ayun guys. That's why napakaraming mga foreigners sa Philippines. So ayun guys, I hope naliwanagan po kayo sa educational system dito sa India. And actually natalakay ko na ito sa mga past videos ko, pero yung iba siguro sobrang natambakan na. So hindi na nila mahanap. Kaya inulit ko lang po para sa mga bagong nanonood natin dyan. So if meron kayong mga questions guys, and very curious talaga kayo, I'm always here para i-educate kayo sa mga kaganapan dito sa India. Para kung meron kayong mga friends or yung mga boyfriend dyan, ganyan, and binabalak nyo na mag-asawa nga ng Indiano, para aware kayo kung ano yung madadatnan nyo dito. So, don't forget to leave your comments down below and mga questions nyo, and sasagutin natin yan. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye!